Ayon dito sa lumabas na balita kay Snow Badwa at sa social media ngayon, ito raw si Ray Ray Parks ay baka mapunta na dito sa Converge Fiberxers. Mukhang seryoso talaga ang pagbibuild up na gagawin nitong Converge para maging isang championship contender. Bukod dito kay Ray Ray Parks, ang latest na report ay ito raw si Dave Ildefonso ay mapupunta na rin dito sa Converge kapalit ng isang future draft pick at ang kanilang rookie na si Kobe Monhe. Yun ay ibibigay sa Titan Ultra na hawak ang rights ni Ildefonso. Bukod diyan, interesado rin daw ang FiberXers na makuha si Encho Serrano na naglalaro ngayon sa MPBL, si Greg Slaughter na ang rights nito ay nandun sa Titan Ultra at pati na rin yung iba pang mga matitinding players. At tandaan natin si Mikey Williams nasa kanila pa rin, so mukhang matindi talaga itong build-up na gagawin ng Converge FiberXers. Kung makukuha ng Converge itong si Ray Ray Parks, napakalaking bagay niyan. Isipin ninyo kung meron kang Shawnee Winston, Alex Stockton, Justin Arana, Justin Baltasar, Juan Gomez de Liano, Dave Ildefonso, tapos sasamahan mo pa ng Ray Ray Parks. Matatawag talaga natin na isa yan doon sa mga magiging championship contenders. Of course, ang magiging question dito, paano nila ma-acquire itong si Ray Ray Parks? Ganun, ang rights nito ay nasa TNT Tropa. Pwede syempre na gumawa sila ng trade pero sigurado na magiging matindi ang hihilingin kapalit ng tropang 5G para dito kay Ray Ray Parks. Yan ang matindi, yan ang aabangan natin kung paano ito gagawin ng FiberXers. Sa ngayon, ang unang nilang gagawin daw ay kukunin ito si Dave Ildefonso at mukhang pending na to yung trade dito sa PBA. At kapag yan ay natuloy, panalo dito ang Converge. Kaya ang laking bagay yung makuha nila si Dave Ildefonso. Pangalawa dyan, of course, itong kontrata ni Mikey Williams, yung kay Greg Slaughter, susubukan din nilang kunin at syempre si Ray Ray Parks. Kaya magiging exciting mga susunod na araw para dito sa mga fans ng Converge. Napag-uusapan na itong mga posibleng trades. Ang isa pang pwedeng gumawa ng movement ngayon ay itong San Miguel Beermen kung saan ibibigay na nila si Andreas Cahilig dito sa Titan Ultra at baka ang maging kapalit niya na itong si Kate Flores o si Joshua Munson. Magdedepende kasi yan kung ano magiging resulta ng mga susunod na laro ng San Miguel. Titignan pa kasi ng management kung mas kailangan nila ng isa pang win mga katulad ni Monson o kaya ng isang big man katulad ni Flores. Kasi tandaan natin si CJ Perez meron pang injury. So hindi pa natin natitiyak kung kailan siya makapaglalaro kaya malamang ay baka yan ang dahilan kung ba't pinag-iisipan ng SMB na kunin itong si Joshua Monson. Pero kung makabilis makarecover si CJ Perez at maganda ilaro nitong si Chris Miller, posible na ang mangyari ngayon dyan ay si Kate Flores na lang ang kukunin. Actually, mas bagay nga kung si Kate Flores ang kukunin nila nakapalit. Dahil syempre kung aalisin mo si Andreas Cahilig na isang big man, ganda ni syempre na ipalit mo ay isa ring malaking player katulad nitong si Kate Flores. Kaya bagay talaga yung magiging magandang desisyon yan para sa San Miguel kung makukuha nila itong si Kate Flores. Ang magiging sabihin na lang natin problema dyan ay dahil meron ding ibang mga teams na interesadong makuha si Kate Flores kabilang na ditong Barangay Hinebra. So magiging interesting yung discussion dyan. Para sa panig na San Miguel Beermen, ang laking bagay kung makakuha nila ang serbisyo ni Kate Flores dahil ito ang magdadagdag ng tinatawag na ceiling dito sa kanilang roster. Kaya nga sa tingin ko okay na to para sa San Miguel kung sakasakali na matuloy itong kanilang plano. Ngayon, of course, alam natin maglalaro na mamaya ang Beermen kontra dito sa NLEX Road Warriors. Kaya naman sigurado na magiging isa to doon sa mga abangan talaga ng mga fans. Dahil makikita na nila kung gagamitin ni Coach Leo Austria ito si Chris Miller. At kung hindi 100% si CJ Perez, malamang mabigyan to ng playing time. Ang Barangay Hinebra nga kaya ay nagdadalawang isip na i-trade itong si RJ Abarientos para dito kay Cedric Bearfield. Alam nating matunog yung balita na yan pero ngayon mukhang ang pinag-iisipan daw ng Hinebra ay baka ang i-offer na lang nila ay si Maverick Hanmisi at isang first round draft pick. Ang magiging issue kasi dito baka daw itong laro kasi ni RJ ang ganda ng fit niya sa Hinebra at nakikita naman natin na kapag kinakailangan ng scorer ng Hinebra, dito sila nagpupunta kay RJ Abarientos. Kaya nga yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na medyo pinag-iisipan pa ng Hinebra kung kaya ba talaga nilang pakawalan itong si RJ Abarientos. Mas madali nilang pakawalan si Maverick Hanmisi dahil ito'y sa tingin ng karamihan parang hindi nabagay dito sa triangle offense ni Coach Tim Cone at yan ang dahilan kung ba't siya hindi na rin nagagamit. Pero ang magiging question dyan, papayag kaya ang Blackwater Bossing at ang MVP group na si Maverick Hanmisi ang kapalit ni Cedric Bearfield.
Maraming naniniwala na mas magaling to si RJ Abarrientos kay Hanmisi at mas bata. Kaya nga kung yan ay ipapalit, baka magdalawang isip itong line-up naman ni Coach Jeffrey Cariaso. Kung sakasakalin na hindi pumayag itong Blackwater, kinakailangan isipin ng Hinebra, kaano ba nila kagusto makuha ito si Cedric Barefield. Sa ngayon kasi nakikita natin parang kulang sa firepower itong Gene Kings, kaya maraming naniniwala na baka kinakailangan talaga na gumawa sila ng major movement. Pero sa ngayon, mukhang ang plano talaga nitong Barangay Hinebra ay siguraduhin muna na itong kanilang magiging trade sa Blackwater, kung gagawin man nila, ay magiging beneficial sa kanilang roster. Kaya abangan natin kung sakasakali nga na ituloy ang trade na to at mapunta nga dito sa Barangay Hinebra itong si Cedric Barefield. Pero tandaan natin na sa MVP group ang Blackwater, so hindi magiging madali ang ganitong klaseng trade, lalo na alam naman natin na medyo mabigat yung magiging laban dito talaga ng Blackwater at ng Barangay Hinebra. At ang huli nating balita ngayon ay itong Magnolia Chicken Templado sa inamin na merong injury itong si Paul Lee. Kaya daw ito hindi nakapaglalaro ng maraming minuto. Nakita natin to sa unang game ng Magnolia, itong si Paul Lee 10 minutes lang ang nilaro niya. At ang dahilan para ay meron itong injury, kaya nga ngayon mukhang sinabi ni Coach L.A. Tenorio na sa mga susunod na game ay limitado pa rin ang minuto nitong si Paul Lee. Kaya nga gustong siguraduhin nila na itong si Lee ay magiging 100% fit pagdating ng playoffs. So wag na tayong magtaka kung sa mga susunod na games ay limitado pa rin ang minuto nitong si Lee, dahil gustong siguraduhin ng management na ito ay magiging ready na talaga pagdating sa mga importanteng games. Kaya nga ngayon, dito natin makikita talaga na nagmamanage na talaga itong si L.A. Tenorio ng minuto ng mga players niya. Ang good news naman sa Magnolia, itong si Jerome Lastimosa at si Xavier Lucero, plus yung iba pa nilang mga players katulad ni Javi Gomez de Leaño, maganda ang mga pinapakita. Kaya nga nakasisiguro itong Magnolia na kahit hindi 100% si Paul Lee, ay magiging ready pa rin sila dito sa magiging mga laban. Kaya nga good news to para dito sa Hot Shots. Ngayon, dito rin natin masasabi talaga na itong Magnolia magiging isa doon sa mga teams na maghahanda pagdating dito sa playoffs. Siyempre sasabihin ng iba masyado pang maaga yan, lalo na ngayon, at sabihin nga natin na hindi pa first game pa lamang ng Magnolia yan. Pero long term siyempre, ang pinag-iisipan dito ni Coach L.A. Tenorio, kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga gawa ng paraan ito at makakita natin na mag-iba yung kanyang rotation, lalo na kung mayroong mga players na injured. Pero sa ngayon, maganda ang tinatakbo nitong sistema ng Magnolia Chicken Templados at nasisiguro natin na yan ay mananatili habang si Coach L.A. Tenorio ang nagtitimon sa team. Shoutout sa ating mga regular na mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Katsakino Ducusin, si Dalmacio de Guzman, si Enju, si Dexter Domer, si Malyari Mascarinas, si Anthony Alon, si Juan Solege, at yung iba pa na palaging nanonood.